Dahil sa kawalan ng presensya noong bata pa, sadyang hindi nagsuot ng uniforme ang babae sa field trip. Dahil sa kakaibang pananamit, iniwasan siya ng mga kaklase. Kaya nakalimutan si Woo Seul-gi at naging nawawalang bata na punta sa ampunan. Doon, hindi rin siya napansin. Madalas hindi kumakain at umiinom na lang ng tubig sa gripo. Lumaki si Woo Seul-gi at mabuti na lang, maayos ang ampunan, may shuttle pa sa paaralan na akala ng iba ay para sa mga idol trainee. Paglaki, nahirapan si Woo Seul-gi makahanap ng trabaho dahil ulila, hanggang tumulong ang isang senior sa peking ID at trabaho sa droga. Isang gabi, ipinaalala ng senior ang halaga ng edukasyon para maiwasan ang hirap sa lipunan. Nakakagulat, ang mga salitang ito'y mula sa isang siga, ngunit isinapuso ni Woo Seul-gi at nagsimulang mag-aral ng husto. Hindi nagtagal, naging rank 15 siya sa buong paaralan. Gulat ang lahat at nagdulot ng mas magandang pagtrato mula sa mga taga-ampunan mula isang ulam hanggang 5 at maging mga maalalahanin na gawain tulad ng pagbukas ng aircon para sa kanya. Ang pag-unlad niya sa pag-aaral ay nagbago ng pakikitungo ng iba, pinatunayan na ang kaalaman ay makapagbabago ng kapalaran. Nahikayat na gumaling pa, naglayunin si Woo Seul-gi na maging top sa paaralan at umasa sa mga tabletas para sa kanyang pagganap. Tuwing iinom siya nito, pakiramdam niya ay kaya niyang lutasin kahit anong mahirap na problema. Hindi nagtagal, nanalo ng gintong medalya si Woo Seul-gi sa isang paligsahan sa matematika. Di inaasahan, ang mga dating nambubuli sa kanya ay nagbago ng ugali at hindi na siya ginulo. Sa halip ay tinutuon sa mga mabababang estudyante. Dahil sa pagnanais na mapanatili ang top rank, nadagdagan ni Woo Seul-gi ang gamot mula sa 1 dosis hanggang 3 araw-araw. Bago pumunta sa Seoul para hanapin ang tunay na ama, nabalitaan niya ang misteryosong pagkamatay ni Yoo Do-hyuk, miyembro ng College Entrance Exam Committee. Pagdating sa Seoul via bus, namangha ang babaeng taga-probinsya sa abalang lungsod. Kahit tinanggap sa top Korean University, pinili niya ang paaralan ng ama para imbestigahan ang pagkamatay nito. Ito pala'y paaralang elite kung saan nagmamaneho ng luxury cars ang mga estudyante, at si Woo Seul-gi, sa ibang uniforme, muling nadama na wala sa lugar. Sa unang araw, pumunta siya sa opisina pero pinaalis ng guro. Sinabihang sumali sa 2nd klase at magsuot ng uniforme kinabukasan. Nang tanungin ni Woo Seul-gi ang mga kaklase kung nasaan ang senior class 2, hindi siya pinansin, dagdag sa kanyang pagkabalisa sa kakaibang atmosfera ng paaralan. Bigla siyang nakapasok sa auditorium ng opening ceremony. May matandang babae roon na nagpumilit magbenta ng bulaklak kahit pinapaalis na ng security. Isang estudyante sa unang hanay ang tumayo at nag-alok na bilhin lahat ng bulaklak ng matanda. Dahan-dahang lumapit ang dalaga sa matanda at tinanong kung magkano ang lahat ng bulaklak. Kahit 10,000 won bawat isa ang bulaklak. Binayaran ng dalaga. Nagulat ang matandang babae. Naglabas ng maraming pera ang estudyante at pinili lahat ng bulaklak. Naintriga si Woo Seul-gi sa estudyanteng ito, si Yoo Jae, top student at kinatawan ng paaralan mula sa mayamang pamilya. Ang ama niya ay sikat na Korean tycoon na taon-taong nagdodonate ng bilyong won sa paaralan. Sa simula ng ceremony, hiniling ni Yoo Jae ang 3 minutong katahimikan para sa yumaong guro, si Yoo Do-hyuk. Di alam ng iba na ama ni Woo Seul-gi. Ipinakilala ni Yoo Jae ang mga bagong estudyante sa paaralan, isang prestihiyosong institusyon na kilala sa mahusay na kapaligiran at matatag na akademikong atmosfera kung saan ang Medical Society ang pinakasikat na club. Maya-maya, nakarating si Woo Seul-gi sa kanyang klase, ngunit tila hindi siya nagustuhan ng guro at walang pakundangan siyang itinalaga sa likurang hanay na karaniwang inilalaan para sa mga hindi gaanong mahusay na estudyante. Hindi inaasahan, kasama rin pala si Yoo Jae sa klaseng ito. Nasabik ang mga estudyante dahil ang pagkakaroon ng kaklaseng sikat ay itinuturing na karangalan na nagpapahiwatig na ito ay isa sa mga pinakamahusay na klase. Nang magsasalita na sana si Yoo Jae, bigla na lang bumukas ang maleta ni Woo Seul-gi. Inayos niya agad habang nangungutya ang ibang estudyante maliban kay Yoo Jae na tumulong at nakakita ng universidad badge na pagtantong eksperto pala si Woo Seul-gi. Nagbalak si Yoo Jae na mapalapit sa kanya. Naghanap ng upuan, umaasang makatabi ang diyosa ang mga kaklase. Pero umupo si Yoo Jae sa tabi ni Woo Seul-gi, ikinagulat ng lahat. Pagkatapos ng klase, kinorner ng 3 babae si Woo Seul-gi sa banyo
gustong makipagpalit ng upuan. Nang makitang nahihirapan, iminungkahi ni Woo Seul-gi na makipagpalit kay Nari sa ikalawang hilera para mas makapag-aral. Hindi nasiyahan ang dalawang babae. Gulat na tanong ni Nari kung ano gusto ni Woo Seul-gi kapalit, pero matalim itong sumagot. Nang sasawayin na ni Nari ang bagong estudyante, dumating si Yoo Jae at hinila si Woo Seul-gi, ikinagulat ng lahat. Nagulat sila sa background ng bagong estudyante. Nagtataka bakit sobrang protective sa kanya ang top girl ng paaralan. Sa tanghalian, lumapit ang school beauty na si Joo Ye-ri at kahit ang suplado na si Choi Kyung ay nagpakilala rin. Pero nalito si Woo Seul-gi dahil di siya nagpakilala pero tinawag siya ni Yoo Jae sa pangalan kanina. Tinanong ni Yoo Jae si Woo Seul-gi kung bakit siya lumipat sa huling taon niya. Sabi ni Woo Seul-gi dahil sa magulang niya at galing siya sa probinsya, naiinggit sa mga taga-syudad. Ang tatay ni Joo Ye-ri ay bilyonaryo, prosecutor ang kay Choi Kyung, at may-ari ng malaking ospital ang kay Ujay. Habang kumakain, tinanong ni Ujay kung mag-a-apply si Woo Seul-gi sa med school ng Korea nang makita ang badge. Umamin si Woo Seul-gi pero nagulat sila nang sabihin niyang walang tutor o review center. Kahit si Ujay na madaling makapasok sa top universidad, nag-tutoring pa rin 3 beses kada linggo. Si Choi Kyung naman, naisip na imposibleng makapasok ng walang extra classes. Maya-maya, nakita ni Woo Seul-gi ang kaklaseng nahihirapang lunukin ng gamot ng walang tubig. Inaalok niya ang kanya, pero itinapon ito ng kaklase, natatakot na baka may halo. Natigilan si Woo Seul-gi, iginiit ng kaklase na di siya baliw, nagbabala na ang mga babaeng pinili ni Ujay ay di nagtatagal. Lalo tuloy naging kakaiba ang pakiramdam ni Woo Seul-gi sa paaralan. Kinabukasan, napansin ni Ujay na lumipat ng upuan si Woo Seul-gi. Paliwanag ni Woo Seul-gi dahil sa mahinang paningin niya kaya di niya makita ang blackboard. Nag-alok si Ujay na magpalit sila ng upuan pero magalang na tumanggi si Woo Seul-gi. Nagulat si Ujay pero tinanggap din ang desisyon. Nang araw na yon, umuwi si Woo Seul-gi para bisitahin ang kanyang madrasta. Tinanong ng babae kung may nakitang cellphone sa gamit ng ama, may keychain mula sa Korean University. Sinabi ni Woo Seul-gi na wala siyang nakita pero nagsisinungaling siya. Lihim niyang itinago ang telepono ng kanyang ama. Kinabukasan, nagsuot si Woo Seul-gi ng bagong uniforme sa paaralan. Pagdating sa silid-aralan, pinubuli na naman siya. Sinadyang buhusan ng juice ng kaklase niyang si Nari. Napalibutan ng mga nang-aasar, naalala niya ang dating pangbubuli. Binubugbog siya ng mga bully at pinupuna ang amoy niya. Pilit siyang hinawakan, kinaladkad parang aso, tinanggal sapatos at itinapon sa hagdan. Mas malala, sinunog ng bully ang liig niya ng sigarilyo, pinahirapan hanggang di makilala. Lubos na nasiyahan ang mga bully na ito. Bilang ulila, naramdaman niyang walang magawa at hindi alam paano lumaban. Kaya iniis na lang niya ang lahat ng tahimik. Di inaasahan, muling lumitaw si Yoo Jae at niyakap siya. Napansin ni Yoo Jae ang paso sa dibdib ni Woo Seul-gi at nag-alok ng damit. Pero bastos itong tinanggihan ni Woo Seul-gi, ayaw ng kabaitan. Tahimik lang umalis si Yoo Jae. Maya-maya sinubukan ni Woo Seul-gi mapabuti ang grades sa pagpasok sa cram school para kunan ng litrato ang mga materyales. Agad siyang nahuli ng isang guro. Nagulat siya nang muling sinagip siya ni Yoo Jae at binigyan ng taguan. Sa desperasyon na mag-excel, naaksidente pa ang dalaga sa mismong lugar. Lahat yon dahil gusto niyang mahigitan ang kanyang matalinong kapatid. Naging national equestrian champion si Yoo Jae at gustong magpakitang gilas. Si Yoo Jae ang naging kampeon sa kabayuhan at gustong ipagmalaki sa ama. Pero sa mata nito, pag-aaral lang ang mahalaga. Kahit ganun, determinado si Yoo Jae at nakahabol sa grado ng kapatid sa loob ng 6 na buwan. Nagpasya ang ama na mula ngayon, bawat maling sagot ay may sampal sa palad. Di nagtagal, natalo ang kapatid at di na nakalaban sa mga hampas ng nakababatang kapatid. Kahit tinalo ni Yoo Jae ang kapatid sa grado, hindi siya masaya dito. Nang gabing iyon, umiyak mag-isa si Yoo Jae. Tinanong siya ng ama kung bakit, dahil noon pa'y gusto na niyang lampasan ang kapatid. Pero ayaw lang talaga ni Yoo Jae na saktan ang kanyang kapatid. Ipinaalala ng ama ang kwento ni Cain at Abel na sinabi ng pastor. Dahil tanging alay ni Abel ang tinanggap ng Diyos, pinatay ni Cain ang kapatid sa bukid. Determinado si Yoo Jae na di bigyan ng tsansa ang kapatid na saktan siya. Mula noon, sadya siyang lumayo sa ibang tao. Ngunit may mga hindi inaasahang nangyari pa rin. Gayunpaman,
Laging may sariling pag-iingat si UJ. Linggo-linggo nagsisimba ang pamilya ni UJE na para sa kanya ay pinakanakakainip. Ang dasal ay para sa pagtatapat, ngunit wala namang itatapat si UJE, kaya naisip niya kung paano gawing makabuluhan ang oras na to. Gagawa muna siya ng masama para may itatapat sa dasal. Naging rebelde si UJ, unti-unting nasiyahan sa pagdarasal at pagtubos ng sala. Isang araw, nagkaroon ng banal na pahayag si UJE sa panaginip. Nanaginip siyang tumalon sa ilughan ng nakabaluti. Marunong siyang lumangoy pero mabigat ang baluti kaya lumubog siya. Kakaiba, nakaramdam siya ng kapayapaan at ligaya, mas madaling huminga. Hindi na siya mapapatay ng kapatid at di nagagawa ng kasalanan ni Cain. Sa wakas, nakahanap si UJE ng paraan para makatakas sa sumpa ng ama. Maya-maya, dinala ni UJE si Woo Seul-gi sa ospital ng pamilya niya. Nagtataka si Woo Seul-gi kung bakit naroon si UJE. Kakaiba, pagkatapos ng blood pressure test, nilunok ni UJE ang ilang gamot pero inilabas niya ito nang tumalikod siya. Pagkatapos, pinalak niyang bigyan ng bagong uniforme si Woo Seul-gi. Nagtaka si Woo Seul-gi sa kabaitan niya, pero hindi sumagot si UJE. Pinasuot muna niya kay Woo Seul-gi ang bagong uniforme bago magpaliwanag. Masunuring nagbihis si Woo Seul-gi at napansin ulit ni UJE ang mga peklat ng sigarilyo sa katawan niya. Nahihiya, sinabi ni Woo Seul-gi na kaya niyang maghubad mag-isa. Pagkatapos magbihis, tinanong ni Woo Seul-gi kung paano nalaman ni UJE ang sukat niya. Sinabi lang ni UJE na niyakap niya ito. Lalo pang nagtaka si Woo Seul-gi. Sa isang yakap lang, nahulaan ni UJE ang sukat ng damit niya. Naisip ni UJE na bigyan ng sapatos si Woo Seul-gi. Pero sabi raw malas yun. Baka tumakas daw, kaya hindi na lang. Lalong naging curious si Woo Seul-gi. Gusto lang malaman kung bakit sobrang bait ni UJE sa kanya. Ipinaliwanag ni UJE na dahil ito sa malaking paggalang niya kay Woo Seul-gi. Maya-maya, narinig na ang ingay ng kanilang mga kaklase sa labas. Mabilis na itinago ni UJE si Woo Seul-gi sa aparador para makinig sa usapan. Tinuring ni Ju Yeri na kakaiba si Woo Seul-gi, walang ama at bata pa ang inaayon sa life log. Inakala ng mga kaklase na anak sa labas si Woo Seul-gi at lumipat dahil sa problema sa dating paaralan. Bigla, tumunog ang cellphone ni Woo Seul-gi at nagkatinginan ang dalawang babae sa loob. May naramdamang kakaiba si Choi Kyung sa aparador. Bago pa nila mabuksan, mabilis na nag-text si UJE kay Choi Kyung. Pagkatapos, umalis na sina UJE at Woo Seul-gi sa ospital. Bago maghiwalay, sinabi ni UJE na natural ang ganda niya at hindi siya nag-plastic surgery. Bigla, tahimik na nagbigay ng regalo si Woo Seul-gi kay UJE. Ang school badge, alaala ng yumaong ama, ang pinakamamahal niya. Ibinigay niya ito kay UJE. Hindi niya alam, si UJE lang pala ang taong mapagkakatiwalaan niya. Hindi namamalayan, pumasok si UJE sa venue ng libing at nakasalubong ang kakaibang doktor. Samantala, dumalo si UJE at mga kaibigan niya sa pribadong tutoring session. Pagkatapos ng klase, naghihintay na sa baba ang ama ni UJE. Kasabay nito, kakarating lang ni na Choi Kyung at Ju Yeri sa bus stop nang may lalaking tumingin sa kanilang mga binti. Nagalit ang mga kaklase sa pang-aasar ng lalaki kay Ju Yeri pero hindi ito pinansin ni Ju Yeri, naniniwala na magaganda lang ang napapansin. Hindi nakapagsalita si Choi Kyung matapos marinig ito. Maya-maya, dumating ang driver ni Ju Yeri, kaya muling natahimik si Choi Kyung. Mukhang nalungkot din si UJE, naalala na may university keychain din ang pamilya niya mula sa parehong universidad. Sa bahay nagmadaling timbangin ang sarili si Ju Yeri, nagulat nang makitang lampas 40 kilo siya. Agad siyang nagsimulang magsuka at mag-ehersisyo ng matindi. Samantala, nang makauwi si Woo Seul-gi, naalala niya ang doktor. Ang ama ni UJE ang punong siruhano sa operasyon ng kanyang ama. Hinala niya na baka may kinalaman ito sa pagkamatay ng kanyang ama. Kinabukasan, bumalik si Woo Seul-gi sa paaralan at nalaman na nawala ang katabi ni UJE. Bigla, nilapitan ni Woo Seul-gi si UJE at nag-alok na maging magkatabi. Nagulat ang mga kaklase. Pagkatapos ng klase, tinanong ng maganda kung may balita kay Nari, hindi raw siya pala absent. Sa pasilyo, tinanong ni Ju Yeri si Woo Seul-gi kung interesado sa medical club. Umo si Woo Seul-gi,
Sinabi na makakatulong ito sa aplikasyon niya sa med school. Pero sinabi ni Juyeri na hindi lahat pwedeng sumali, mahigpit ang requirements. Sinabi ni Woo Sulgi na naiintindihan niya, pero determinado siyang mag-apply. Naguluhan si Juyeri kasi si Nari rin daw ay gustong sumali sa medical club. Nakaramdam ng lamig si Woo Sulgi, pero bago pa siya makapag-isip, nagsimula na ang bagong round ng eleksyon. Si Choi Kyung ang paborito para maging pangulo, pero bigla, itinaas ni Yoo Jae ang kanyang kamay. Hinirang niya si Woo Sulgi, kaya inanunsyo ng guro ang simula ng botohan. Halatang nainis si Choi Kyung. Laking gulat ng lahat ng manalo si Woo Sulgi sa malaking lamang kay Choi Kyung. Hindi kumbinsido, sumugod si Choi Kyung sa harap at maingat na sinuri ang mga balota. Mabilis niyang napansin ang kakaiba. May nagpalit ng mga balota, parehong papel lahat, puro boto kay Woo Sulgi. Malinaw na may pandaraya sa botohan. Kahit hinala niya si Yoo Jae, di siya makapag-akusa ng walang ebidensya. Di inaasahan, di pala madaling target si Woo Sulgi. Alam niyang baka di siya iboto ng mga kaklase dahil taga-probinsya siya. Mabuti na lang, nakialam ang guro, hinirang si Woo Sulgi bilang presidente at si Choi Kyung bilang bise. Pero, naisip ni Yoo Jae na dapat humingi ng tawad si Choi Kyung kay Woo Sulgi dahil sa pag-insulto at hindi pagtanggap ng resulta. Nag-apologize si Choi Kyung ng alanganin. Nang araw na yon, may nakitang berdeng sobre si Woo Sulgi sa bahay at isang lalaki sa bahay ng kanyang madrasta. Iniwan niya ang sobre sa pinto at tahimik na umalis. Maya-maya, may mensahe siya mula kay Yoo Jae, inanyayahan siyang mag-celebrate bilang bagong class president. Samantala, di pa sumusuko si Choi Kyung. Pag-uwi, pinaghambing niya ulit ang sulat kamay sa mga balota. Bigla, pumasok ang nanay niya, nagtanong kung anong ginagawa niya at napansin ang mga papel ng eleksyon. Inilabas ni Choi Kyung ang galit sa nanay na sinabi na lang na tapusin niya yun at magpahinga sa kwarto. Bigla may nakakagulat na lihim si Choi Kyung na natuklasan sa mga dokumento ng kanyang ina. Samantala, nag-report ang assistant sa tatay ni Yoo Jae na mukhang ayaw makipagbati ng madrasta ni Woo Sulgi. Pero, naniniwala ang tatay ni Yoo Jae na walang problemang di malulutas ng pera. Kung may problema, ibig sabihin lang na kailangan ng mas maraming pera. Sa kabilang banda, ang walang bahay na si Woo Sulgi ay bigla na lang nakasalubong si Yoo Jae sa kalye. Inimbitahan niya si Woo Sulgi na tumira sa bahay niya at sabay na pumasok sa paaralan kinabukasan. Unang pagbisita ni Woo Sulgi sa marangyang bahay ni Yoo Jae kung saan nagulat siya sa biglaang paglitaw ng aso. Nalaman ni Woo Sulgi na may kapatid si Yoo Jae at humingi ng paumanhin. Akala niya ay pumanaw na. Sumagot si Yoo Jae na hindi niya alam kung buhay pa ang kanyang kapatid. Pagpasok sa kwarto ni Yoo Jae, nagulat si Woo Sulgi sa palamuti na katulad ng kanyang pangarap. Lalo siyang nagulat nang makita ang prinsesa dress ni Yoo Jae, katulad ng sa kanya noon, nagbalik ng masakit na alaala. Maya-maya, napansin niya ang kakaibang pulang krus sa kalendaryo sa tabi ng kama, di niya maintindihan. Kalaunan, inanyayahan ni Yoo Jae si Woo Sulgi na maligo ng magkasama. Napansin ni Yoo Jae na namumula si Woo Sulgi na sinabi niyang dahil sa mainit na tubig. Pagkatapos, lumapit si Yoo Jae at hinalikan siya ng marahan. Nagilo si Woo Sulgi, pero nang walang pagtutol, hinawakan ni Yoo Jae ang mukha niya at naghalikan sila sa bathtub. Nang hating gabi, nagising si Woo Sulgi sa bangungot at napansing nagsimula na ang kanyang regla. Tahimik siyang pumunta sa banyo at mabutit may nakitang sanitary pad sa cabinet. Pagbalik sa kwarto, narinig niyang tumunog ang telepono ni Yoo Jae. Nalaman niyang si Nari, dating nang aapi sa kanya, ay napilitang umalis sa paaralan dahil sa leverage ni Yoo Jae. Mahusay siyang mag-aaral mula pagkabata at kayang mag-aral ng matagal kahit ng isang flasher. Ngunit parang biro ng tadhana, hindi niya kailanman natalo ang top student sa tabi niya. Nang lumipat ang estudyanteng iyon at akala niya'y magiging top na siya, dumating si Yoo Jae sa klase nila. Si Yoo Jae ay hindi lang maganda, kundi matalino rin. Kaya naging paborito agad ng mga guro at estudyante. Dahil dito, lahat ng posisyon gaya ng pangulo ng konseho, leader ng klase, at modelong estudyante ay napunta kay Yoo Jae. Siya ay naging pangalawa, laging nasa ikalawang pwesto. Ang mas ikinagalit niya ay hindi lang ang hindi paglampas kay Yoo Jae sa akademya,
Kahit sa kanyang mga panaginip, si UJA ang bida. Kaya, lalo siyang kinasuklaman ni Choi Kyung. Nang gabing tumuloy si Woo Seul-gi sa bahay ni Yoo Jae-i, aksidente niyang nakita sa telepono ni Yoo Jae-i ang datos ng kanyang ama, pati na ang gawain ng kanyang ina, sariling ulat sa pagsusulit, at maging ang paunawa ng nawawalang tao noong siya'y nawala. Lumabas na ang kabaitan ni Yoo Jae-i ay pinagplanuhan. Samantala, nalaman ni Choi Kyung na baka hindi aksidente ang pagkamatay ni Yoo Do-hyuk. Nag-aral siya ng mga aksidenteng pagkamatay at medikal na kaso para matalo si Yoo Jae-i. Kinaumagahan, napansin ni Yoo Jae-i na wala si Woo Seul-gi, pero di siya nag-alala dahil nag-install siya ng tracking app sa phone nito habang naliligo ito kagabi. Sa oras na yon, papunta na sa paaralan si Woo Seul-gi. Akala ni Yoo Jae-i pinalayas ng tatay niya yung tao, kaya nainis siya habang nag-aalmusal. Nilinaw ng tatay niya na di siya ganong klaseng tao. Bigla, tumahol ng 2 beses ang aso ng ate niya. Nalito si Yoo Jae-i, bakit di umuwi ang ate? Akala ng tatay niya na hihiya umuwi ang ate niya dahil natalo sa nakababata, pero desidido si Yoo Jae-i na di matalo sa ate niya. Sa kabilang banda, pumasok si Yoo Jae-i sa klase at sadyang iniwasan siya ni Woo Seul-gi. Biglang may kaklase na nag-anunsyo na lilipat si Nari at nasa admin office na para mag-asikaso ng paglipat. Mukhang kinabahan si Yoo Jae-i nang marinig ito at dali-daling lumabas ng silid-aralan. Pinigilan niya si Woo Seul-gi para tanungin saan pupunta at bakit di man lang bumate. Sabi ni Woo Seul-gi, punta siya sa admin office at hinila si Yoo Jae-i kasama niya. Dumating sila habang inaayos ni Nari ang kanyang mga papeles. Sabi ni Woo Seul-gi magpaalam na sila at pumayag si Yoo Jae-i. Nilapitan nila si Nari na nagulat at biglang tumayo. Nagsisi si Yoo Jae-i na ngayon lang sila nagkakilala bago sila maghiwalay. Payo niya kay Nari, bawasan social media sa bagong paaralan para sa kolehiyo. Pagkatapos, umalis sila ni Woo Seul-gi sa admin office ng di lumingon. Kinahapunan, ipinamahagi ang mga grado sa Koreano. Di inaasahan, nakakuha si Yoo Jae-i ng A- na ikinainis niya. Kapansin-pansin, A- din si Choi Kyung, habang A+ lang si Woo Seul-gi sa klase. Pinuri ng guro ang sanaysay niya sa harap ng lahat, pero di binasa dahil sa privacy. Nausisa ang lahat ng estudyante, kasama ang kadesk niyang si Yoo Jae-i. Inilagay ni Woo Seul-gi ang test paper sa bag, pero ninakaw ito sa break. Maya-maya, lahat ng estudyante nakatanggap ng kopya ng test paper ni Woo Seul-gi. May sensitibong detalye ang sanaysay tungkol sa kanyang buhay at pagkamatay ng ama. Kinolekta ni Yoo Jae-i ang mga papel at pinagbawal basahin ang sanaysay. Ngunit nilapitan siya ni Woo Seul-gi, umaasang makapag-usap sila ng pribado. Kagabi, napagtanto ni Woo Seul-gi na iniimbestigahan siya ni Yoo Jae-i at pinalayas si Nari para mapalapit sa kanya. Ngunit akala ni Yoo Jae-i na tinutulungan niya si Woo Seul-gi sa pag-alis ng taong nang-aapi sa kanya. Hindi ito ang inaalala ni Woo Seul-gi. Gusto niyang malaman bakit nasa Yoo Jae-i ang kanyang personal na impormasyon at mga gamit ng kanyang ama. Tumanggi si Yoo Jae-i na sumagot. Sinabing walang halaga ang mga ito. Hinarap siya ni Woo Seul-gi. Sinabing kung may curious sa A+ essay niya, bakit hindi na lang binasa ng palihim? Kaya, si Woo Seul-gi mismo ang nagkopya at nagkalat ng sanaysay. Hindi siya nahihiya sa kanyang mahirap na kalagayan at ayaw itong gamitin laban sa kanya. Pagkatapos nito, bumalik siya sa silid-aralan. May kaugnay na pangyayari. May kaklase siyang bumili ng sanitary pads na nakita niya. Ang tatak na ito ay marami sa bahay ni Yoo Jae-i. Samantala, pinag-uusapan ng mga kaklase ang background ni Woo Seul-gi. Nagtataka kung talagang lumaki siya sa ampunan. Bigla nakialam si Choi Kyung. Hindi lang pinutol ang usapan kundi mainit ding inimbitahan si Woo Seul-gi sa student council. Sa totoo lang, may lihim na motibo si Choi Kyung. Ang nanay niya ang abogado sa kaso ng tatay ni Woo Seul-gi at alam niyang kinakasuhan ng madrasta nito si Yoo Jae-i's tatay. Karaniwang matatakpan ito ng tatay ni Yoo Jae-i, pero nakapagsampa pa rin ng kaso ang madrasta dahil walang sulat ng patawad. Hinala ni Choi Kyung, mabait si Yoo Jae-i kay Woo Seul-gi para sa huli kunin ang sulat ng patawad. Naguluhan si Woo Seul-gi kung bakit ibinunyag ni Choi Kyung ang impormasyon. Nilinaw ni Choi Kyung na wala siyang balak makinabang mula rito. Ang kilos niya ay dulot ng pakiramdam na mas mababa siya kay Yoo Jae-i. Ang kaaway ng kaaway ay kaibigan.
Pagka-uwi, naalala ni Woo Sul-ji ang sinabi ni Choi Kyung at gustong alamin kung bakit itinago ng madrasta niya ang dahilan ng kasong medical malpractice. Sa bahay nakakita siya ng dalawang bagay, insurance policy na 500 milyong won mula sa ama at 3 cardstock na parang liham banta. Gayunman, hindi niya direktang kinonfrontang madrasta dahil kailangan pa rin niyang tumira sa bahay nito. Kinabukasan sa paaralan, namahagi ang guro ng compilation book ng dating exam questions sa lahat. Binigyang diin na ang final exam ay tiyak na mula sa librong ito at iminungkahing isaulo ito para maganda ang resulta. Ngunit pagkatapos magsalita ng guro, itinago agad ng lahat ang mga libro, tila walang interes man lang tingnan. Nausisa at medyo nag-alala si Woo Sul-ji, iniisip na baka hindi na kailangang mag-aral ang iba dahil nag-cram school sila. Bigla, nakaramdam siya ng kawalan ng kakayahan, parang nalulunod. Kahit gaano siya nagsikap, mas lumubog siya habang unti-unting umunlad ang mga kaklase. Siya lang ang hindi umuusad, isang pakete na lang ng lihim niyang gamot ang natitira, 7 araw bago ang exam. Lumala ang kanyang pagkabalisa. Kinabukasan bumisita si Woo Sul-ji sa iba't ibang klinika, nagkunwaring may sakit para makakuha ng reseta. Ngunit may mga klinikang humihingi ng patunay, mataas ang bayad, o kailangan kasama ang magulang. Sa kabila ng pagsisikap, nabigo siyang makakuha ng gamot. Nang gabing iyon, sinubukan ni Woo Sul-ji ang online at nakakita ng drug dealer. Para sa kaligtasan, kailangan ng dealer ng isang password. Napansin niya na ang profile picture ng dealer ay handmade na origami crane. Naalala niya na noong unang araw sa paaralan, binigyan siya ng kaklase ng ganito. Sa loob nito ay may string ng mga code. Agad siyang nakipag-usap para makipagkita sa dealer sa loob ng 1 oras. Inilagay ni Woo Sul-ji ang pera sa itinakdang lugar at nagtago sa isang sulok. Maya-maya, kinuha ng misteryosong tao ang pera at aalis na sana nang hinarap niya ito. Hindi inaasahan, ang misteryosong tagahatid pala ay si UJ. Sinabi ni UJ na mahirap makuha ang gamot kaya naghanda siya ng bago. Hindi sigurado kung nalaman ang sikreto, gustong tapusin ni Woo Sul-ji ang transaksyon. Gayunpaman, nang marinig ito, hayagang sinabi ni UJ na lahat ng estudyante noon ay gumagamit ng droga para mag-aral, nakatuon lang sa mga tanong mula sa mga review center. Pagkatapos, nag-alok siya ng pusta. Kung mas mataas ang score ni Woo Sul-ji, ihahayag niya kung paano niya nakuha ang impormasyon tungkol kay Woo Sul-ji at sa ama nito. Tinanggap ni Woo Sul-ji ang pusta. Mas malakas yata ang bagong droga kaysa sa dati. Nakaranas siya ng mga guni-guni agad. Matapos inumin ito, patuloy na kumikislap ang ilaw sa banyo at tila may tubig dagat na bumubuhos mula sa salamin. Isang gutom na batang babae, di kumain ng 3 araw, ay sumubok kumuha ng merienda. Pero inagaw ito ng nanay at itinapon sa bintana. Alam niyang ang pagiging artista ng anak na mahilig umarte ang tanging pag-asa nila para umangat sa buhay. Pero di pala bagay sa bata at walang nakatulong kahit anong pagpapasaya sa mga direktor. Pagkatapos nun, malaki ang pagbabago sa ugali ng batang babae. Naging suwail at mayabang siya. Gumawa siya ng mayamang persona sa social media at naging interesado sa pagkolekta ng iskandalo ng iba para makabili ng mamahaling gamit. Siya ang kumuha ng larawan ni Woo Sul-ji na nagbebenta ng second-hand na uniforme. Talagang siya ang pinakamaganda sa paaralan. Sinadya ni Ju Yeri na makasalubong ang ama ni Yoo Jae, sinasabing hindi man siya magaling mag-aral, alam niya kung saan kumita ng malaki. Inilabas niya ang kanyang cellphone ng seryoso. Pagkakita sa larawan ng panganay na anak, nagbago ang mukha ng ama ni Yoo Jae habang patuloy na nagdadaldal si Ju Yeri. Akala ng lahat, naghahanda ang panganay para sa entrance exam sa kolehiyo. Pero mukhang hindi pala. Kahit si Yoo Jae ay hindi alam ang totoo. Naintindihan ng ama ni Yoo Jae ang ibig sabihin ni Ju Yeri at pumayag tumulong. Pero kailangan muna niyang makita ang katapatan nito. Sa kabilang banda, bago ang exam, ang mga kaklase nagtago ng pills sa loob ng sanitary pads na ibebenta. Ngunit bigla silang nakatanggap ng mensahe mula kay Yoo Jae na nagbabawal sa anumang transaksyon ng walang utos niya. Dahil dito, isang babaeng desperadong naghihintay ng gamot ay labis na nag-aalala. Kinabukasan, nagsimula na ang exam. Si Woo Sul-ji, na uminom ng gamot mula kay Yoo Jae, ay nanguna sa klase dahil pareho ang exam sa ibinigay na tutoring. Ngunit, hindi ito nagustuhan ng iba dahil siya ay bagong lipat
at hindi dumadalo sa mga tutoring. Sinabi ng guro sa top 20 na magkakaroon ng health check-up at hindi ito mabibili ng pera. Nang hapon, dinala ang 22 estudyante sa ospital na pinapatakbo ng ama ni Yu Jae. Ginamit nila ang dahilan ng puyat sa pag-aaral para iwasan ang mga tanong ng doktor at baliwalain ang hinala ng paggamit ng droga. Ngunit hindi madaling maloko ang pagsusuri ng ihe. Gumamit ang mga estudyante ng mga inihanda ng sample para ipalit. Si Wu Seolji lang, nag-aalala na malantad ang kanyang paggamit ng droga, ang kinabahan. Nang sandaling iyon, nag-text si Yu Jae. May dala raw siyang kailangan ni Wu Seolji. Nang walang pag-aalinlangan, sinunod ang direksyon sa rooftop kung saan siya nagtago dati, agad na lumuhod pagdating. Inamin niyang naging hangal at mapagmataas, inakala na ang mga donasyon at tulong ay para isuko siya. Sumumpa siyang makikipagtulungan sa hinaharap, kasama ang pagpapapirma sa madrasta ng liham ng kapatawaran. Umaasa si Wu Seolji na tutulungan siya ng UGI sa medical check-up. Hindi inaasahan, sinabi ni UGI na ayaw niyang makitang magkasundo sila. Tungkol sa kaligtasan ni Wu Seolji, nangako siyang mananagot ng buo. Ipinaalala ni UGI na pinoprotektahan niya ito noon pa at binigyan siya ng sample. Binigyang diin ni UGI na ang gamot ay hindi garantiya ng pagiging top student, kundi hindi niya ito ibinenta. Sa sitwasyong ito, may tanong si Wu Seolji na gusto niyang masagot. Ayon sa kanilang kasunduan, paano nakuha ng UGI ang impormasyon tungkol sa kanya at sa kanyang ama? Ngunit, dahil sa pag-iwas ng UGI, inamin niya na kahit alam niya ang legal na alitan ng dalawang pamilya, ang dami ng impormasyon tungkol sa madrasta ni Wu Seolji sa opisina ay hindi pangkaraniwan at nakakagulat. Kung walang tinatago ang ama niya, bakit kailangan pang mangolekta ng impormasyon tungkol sa pamilya ni Wu Seolji? Umaasa si Uji na magtitiwala sa kanya si Wu Seolji. Sa huling bahagi ng check-up, may pampamanhid na iniksyon at hindi alam kung bakit. Nawalan ng malay si Wu Seolji bago mabilang ang 10. Maya-maya, isang kaklase ang nagising muna at kinuha ang pulseras sa locker ni Wu Seolji. Pero nahuli siya ni UGI na nagising din. Sinubukan ni UGI na habulin at kilalanin ang tao, pero pinigilan siya ng doktor. Kaya hindi na niya naabutan. Napansin niya ang bakanteng kama ni Juyeri. Nahilo si Wu Seolji matapos ang check-up. Inakala niyang epekto lang ito ng pampamanhid. Kaya hindi siya nag-alala hanggang gumaling siya sa event sa paaralan ng gabi. Maingat na inutusan ni Yuge ang mga kaklase na bantayan si Juyeri na talagang kumilos ng kahina-hinala. Ninakaw niya ang telepono ni Wu Seolji. Nang buksan, nakita ang larawan ng ama ni Wu Seolji sa wallpaper pero namatay ang telepono. Sakto, tumakbo ang baliw na babae sa banyo, umaasang kumita ng ekstrang pera. Pinakiusapan niya itong kumuha ng charger. Nangakong isasama sa event kung magtagumpay. Pagkatapos ng gawain, pumunta si Juyeri sa parking lot at sumakay sa kotse ng ama ni Uge. Siya pala ang may pakana ng lahat. Pero hindi ganoon kasunurin si Juyeri gaya ng inaasahan. Hinulaan niyang hindi kay Wu Seolji ang telepono kundi sa yumaong si Yoo Do-hyuk. Humingi siya ng mas mataas na presyo agad-agad. Dahil wala nang ibang opsyon, pumayag ang ama ni Uge na magbayad ng 5 million won kung maihahatid ang telepono sa araw na iyon. Hindi nila alam, nire-record pala ng isang kaklase ang kanilang usapan. Samantala may babaeng estudyanteng naghahanap ng charger na pumasok sa lab, kasabay ng isang taong nakakap. Nagtago siya sa sulok at nakita niya ng malinaw ang mukha ng tao. Kasabay nito, nakatanggap si UGI ng mensahe na itinago ni Juyeri ang telepono. May hinanap ang isang kaklase kay Wu Seolji, kaya nagkaroon ng dahilan si Uge na umalis. Doon lang napagtanto ni Wu Seolji na nawawala ang teleponong iniwan ng kanyang ama. Inakala niyang nahulog niya ito sa kung saan. Sa puntong ito, nagmamadali silang tatlo patungo sa confession room. Naantala si Juyeri dahil sa mga bata, kaya si UGI ang unang nakarating. May tumawag sa telepono, pero agad itong ibinaba nang may sumagot na babae. Nagtago si UGI sa banyo, pero di niya mabuksan ang phone dahil nakalock ito. Pinilit niyang kumalma at mag-isip ng maayos. Bigla siyang may naalala at chinek ang surveillance data sa sarili niyang phone. Tiningnan niya ang missing person notice ni Wu Seolji. Tama nga siya. Ang lock screen password ay PETSA. Nang pagkawala nito, nagulat si Yuji nang makita sa phone ang banta ng tatay niya sa tatay ni Wu Seolji.
kasama ng lihim na kinuhang maseselang video. Ang mga bida sa video ay walang iba kundi ang nawawalang kapatid na si Ryujina at ang yumaong si Yoo Do-hyuk. Sa kabilang dako, nahanap ng baliw na babae ang charger at masayang ibinigay ito kay Joo Yeri. Ngunit dahil nawawala ang telepono, labis na nagalit si Joo Yeri at pinahiya siya sa harap ng ibang mga estudyante. Samantala, natukoy ni Yoo Jae ang lugar ng pagkuha ng video sa pamamagitan ng mga bagay doon na opisina pala ng guro. Bigla, may sumigaw na nakakuha ng kanyang pansin. Nang mga oras na yon, isang baliw na estudyante, may hawak na kutsilyo at gustong saktan si Joo Yeri, ay napapayag ni Joo Yeri na baguhin ang target patungo kay Woo Seul-gi. Habang nagiging agresibo ang baliw na estudyante, may biglang pumasok sa opisina. Iyon pala ay ang kapatid ni Yoo Jae. Samantala, si Woo Seul-gi ay nasugatan ng kutsilyo at bumagsak sa sahig dahil sa baliw na estudyante. May dahilan kung bakit mabait si Yoo Jae kay Woo Seul-gi. Noong bata pa sila ng kapatid na si Ryujina, madalas silang subukan ng ama, si Ryu Tae-jun, na papaluin ang isa para sa bawat maling sagot. Alam ni Ryujina ang mga sagot, pero mas pinili niyang masaktan kaysa saktan ang kapatid. Tuwing nagtatalo o nag-uusap ang magulang tungkol sa diborsyo, pinoprotektahan niya si Yoo Jae. Marahil na impluwensyahan ng kapatid, pinaboran ni Yoo Jae si Woo Seul-gi. Sa usapan kung sino ang mag-aalaga sa mga bata, pareho nilang pinili si Yoo Jae at napabayaan si Ryujina. Kahit nasugatan ng tropeyo, ang sakit sa paa ay wala kumpara sa sakit ng pagpili ng magulang. Nagsikap si Ryujina na hindi maiwan, naniniwalang pagiging makatuwiran ay makakapigil sa paghihiwalay ng pamilya. Ngunit sa baluktot na pagpapalaki ng ama, inabuso ni Yoo Jae ang pag-aalaga ng kapatid at itinuring siyang kaaway. Nang mapagtanto ni Ryujina na di na siya kailangan ng kapatid, nanalangin siya para magkasakit at mapansin. Tila gumana ang dasal nang bumagsak siya sa simbahan at na-diagnose ng narcolepsy, sakit na gamot lang ang lunas. Dahil nag-aalala, nagdala si Yoo Jae ng aso para samahan siya, pero si Yoo Jae mismo ang gusto ni Ryujina. Nang marinig ito, kinuha ni Yoo Jae ang aso at umalis sa silid ng ospital. Ang malasakit at pagsisisi ng ama ay nagpaniwala kay Ryujina na natupad ang hiling, pero ito pala'y simula ng bangungot. Laging nasa tabi niya si Ryu Tae-jun, parang mas binabantayan kaysa sinasamahan, lalo na sa kanyang mga idlip. Sabi niya, kung perpekto sa math si Ryujina, magiging top siya. Pero kahit anong pilit, di umangat ang math scores niya. Determinadong hindi maisantabi, nagpasya si Ryujina na gumawa ng matinding hakbang, pumasok sa copy room ng paaralan para kunan ng larawan ang huling pagsusulit sa math. Di inaasahan, natuklasan siya ng ama ni Woo Seul-gi na si Yoo Do-hyuk, kaya nahimatay ang takot na dalaga. Nang magising ang dalaga, ang una niyang tanong ay kung sinabi ba ng guro sa kanyang ama. Sinabi ni Yoo Do-hyuk na hindi pa niya ginagawa. Alam na nag-iisip pa ang guro, agad na lumuhod si Ryujina at nagmakaawa na kunwari wala siyang nakita. Hindi sumagot si Yoo Do-hyuk, pero tinulungan siyang tumayo at tinanong kung ito ba ang unang beses niyang gumawa nito. Dahil mahusay siyang estudyante, gusto niyang malaman kung bakit ginawa ito ni Ryujina. Nang marinig ang papuri, natakot siyang iwanan ng guro tulad ng kanyang ama. Nakitang nalulungkot ang estudyante, inaliw siya ni Yoo Do-hyuk, tiniyak na hindi siya susuko sa kanya. Bigla, itinapon niya ang sarili sa kanya. Habang lumalaban, aksidenteng na-activate niya ang smartwatch ni Ryujina, binuksan ang nakahandang kamera. Hindi nila alam, nakita ng ama niyang si Ryu Tae-jun ang lahat mula sa isang sulok ng silid. Ilang taon nang lumipas, bumalik si Ryujina sa silid kopya at nakita ang kapatid na si Yoo Jae doon. Nalaman ni Yoo Jae sa kapatid na ang kanilang ama ang pumatay kay Yoo Do-hyuk. Nakita ni Ryujina si Yoo Jae may hawak na telepono na hinala niya kay Yoo Do-hyuk. Agad niya itong sinubukang agawin. Sa kanilang pag-aagawan, aksidenteng nahulog ang telepono sa bintana. Mabilis lumingon si Yoo Jae para kunin ito, pero agad tumalon si Ryujina sa bintana. Nang marinig ang ingay, bumalik si Yoo Jae at walang nakitang bakas ng kapatid. Gayunman, nasa mga palumpong ang telepono at hindi pa ito nakita ni Ryujina. Sa sandaling iyon, may nakakitang guwardiya sa kanya. Naalala ni Ryujina si Yoo Do-hyuk sa flashlight, kaya agad siyang tumakas. Samantala, nang masugatan si Woo Seul-gi, agad itong tinulungan ni Ryu Tae-jun. Pagbaba ni Yoo Jae, wala na ang kapatid at nasa palumpong pa rin ang telepono. Biglang may anunsyo sa campus, bumalik sa klase at sarado ang lahat ng labasan.
Dumating si Yu Jae at nagtanong kung ano ang nangyari. Nalaman niyang nasugatan si Woo Solgi, kaya nagmadali siya sa ospital. Doon, nakahiga si Woo Solgi sa operating room, di alam ang balak ni Ryu Tae-jun. Mabuti na lang, dumating si Yu Jae sa tamang oras at nakita na tinatahi lang ni Ryu Tae-jun ang sugat ni Woo Solgi. Iniabot niya ang forceps kay Yu Jae, hinayaang siya ang mag-opera. Hawak ang kamay ni Woo Solgi, tumingin si Yu Jae sa walang malay na pasyente at nakaramdam ng pag-aalinlangan. Samantala, ikinuwento ng kanyang ama kung paano siya nagsanay magtahi sa balat ng baboy noong med school. Makapal at magaspang ito, kaya nakakabigo dahil mahirap dama. Sa ikalawang taon niya lang nakatahi sa tunay na katawan ng tao. Sobrang nasabik siya noon, kaya hindi siya nakatulog buong gabi. Nakita ni Yu Jae ang sugat ni Woo Solgi at nalungkot. Naisip niya na kung hindi siya umalis, baka hindi ganito kalala ang nangyari. Kahit walang tiwala sa ama at walang karanasan sa tao, nagsuot si Yu Jae ng guwantes at kinuha ang gamit mula kay Ryu Tae-jun, determinadong gumawa ng mas magaling. Pagkalabas nila sa operating room, dumating sa ospital ang madrasta ni Woo Solgi. Si Ryu Tae-jun pala ang kinasuhan ng madrasta ni Woo Solgi dahil inoperahan ng ama nito nang walang pahintulot ng pamilya. Humiling ang babae ng paglipat ng ospital, pero tumutol si Ryu Tae-jun dahil sa panganib ng impeksyon at kakulangan ng bakante, at inilipat si Woo Solgi sa VIP ward. Sinubukan ni Yu Jae na samahan si Woo Solgi, pero itinulak siya palayo ng madrasta. Maya-maya, nagising si Woo Solgi, nakita ang label sa hospital gown, at natanto na nasa ospital siya ng ama ni Yu Jae. Lumabas siya ng silid, at habang nagbabrowse sa telepono, nakita ang viral video ng kanyang aksidente. Nag-alala siya na masangkot na naman sa isang kontrobersya sa internet, at nakaramdam ng matinding pagkabahala. Bigla, lumitaw si Yu Jae at niyakap siya mula sa likod. Dahil sa pag-aalala kay Woo Solgi, nagpalit lang ng damit si Yu Jae bago tumakbo sa ospital. Naisip pa niyang isama si Woo Solgi para bumuti ang pakiramdam. Alam niyang mahilig ito sa aso, kaya may dala siyang isa. Tinanong ni Woo Solgi si Yu Jae kung nakita niya ang kanyang cellphone. Nagkunwari si Yu Jae na walang alam, nakatitig sa cellphone sa mesa. Ngumiti si Woo Solgi at sinabing ang tinutukoy niya ay yung iniwan ng kanyang ama na ngayon ay nawawala. Nang hihinayang siyang sinabi kay Yu Jae na hindi pa niya ma-unlock ang password ng cellphone. Matagal na hiwalay sa magulang, di niya inakala na birthday niya pala ang password. Gusto ni Woo Solgi na malaman ang tungkol sa ama mula kay Yu Jae na di daw nag-aral sa kanya pero parang di mabuting tao. Naguluhan si Woo Solgi pero edi maihayag ni Yu Jae ang nakita sa phone kaya bumulong lang ng chismis tungkol kay Teacher Woo. Parang nawasak ang pananaw ni Woo Solgi sa mundo sa mga sinabi ni Yu Jae. Ayaw niyang ituloy ang usapan. Tumayo siya, malungkot na nagsabing kawawa ang buhay niya, at umalis nang walang paalam. Pagbalik sa ospital, sarado ang pangunahing pintuan. Naglakad siya sa paligid para humanap ng ibang pasukan. Bigla niyang nakita si Ryu Tae-jun, ama ni Yu Jae, na naguutos sa mga tauhan na ilipat ang isang bangkay. Nang subukan niyang umalis, napansin siya. Ibinaba ni Ryu Tae-jun ang tawag niya. Alam niyang gusto ni Woo Solgi mag-aral ng medisina. Binanggit niya ang paggamit ng mga bangkay para mapahusay ang kasanayan sa operasyon. Binantaan ni Ryu Tae-jun si Yu Jae na kailangan manatiling tahimik at sumunod. Si Woo Solgi nagmamadaling umalis. Nang araw na yon, dumating ang pulis para imbestigahan ang insidente ng pinsala sa paaralan. Bago makarating sa klase, pinigilan si Woo Solgi at dinala sa magulang ng babaeng may sala. Kailangan kasi ng guardian. Tinawagan ni Woo Solgi ang kanyang madrasta na dumating agad. Lubos siyang nagpasalamat. Matatag na ipinagtanggol ng madrasta si Woo Solgi, pero binaligtad ng kabila ang totoo. Sinisisi ang gamot ni Woo Solgi. Nag-init ang usapan. Patuloy na pinipilit ng mga guro na sabihin ni Woo Solgi kung sino ang nagbebenta ng droga. Para protektahan ang sarili, sinabi ni Woo Solgi sa pulis na si Yu Jae ang nagbebenta ng droga para kumita. Agad kumalat sa klase ang chismis na kinuwestiyon siya ng mga pulis. Sinabi ni Juyeri na si Woo Solgi ang dahilan ng pagkabaliw ng kaklase, pero ipinagtanggol siya ni Choi Kyung. Pagbalik ni Woo Solgi sa klase, hindi niya pinansin ang pag-aalala ni Yu Jae. Bago makaupo si Woo Solgi, pinalabas ng guro ang babaeng mahabang buhok na tumingin kay Yu Jae. May hinala si Yu Jae, lalo't tinawag ang babae pagkabalik lang ni Woo Solgi.
Pagkatapos ng klase, kinausap ni Yu Jae-yi ang babae para kumpirmahin ang kanyang hinala. Pabalik, narinig ni Yu Jae-yi ang usapan ni Ryu Tae-jun at Kuro tungkol sa sitwasyon. Bumalik si Yu Jae-yi sa klase para ihatid si Woo Seulgi pauwi, pero itinulak siya ni Woo Seulgi palayo. Walang guilt dahil ayaw niyang sisihin sa bagay na di niya ginawa. Akala ni Woo Seulgi magagalit si Yu Jae-yi, pero nagulat siya nang pinuri siya nito. Biglang pumasok sa klase ang isang sutil na senior, umaangkin na siya ay boyfriend ni Woo Seulgi. Nagulat si Choi Kyung, hindi makapaniwalang straight pala si Woo Seulgi. Dahil sinasabi ng lahat, sumama na lang si Woo Seulgi sa senior, iniwan ang nagsiselos na Yu Jae-yi. Sa bahay uupahan ng sutil, hiningi lang niya kay Woo Seulgi ang droga at paraan ng pagbili. Walang ibang pagpipilian, kinailangang sabihin ni Woo Seulgi ang lahat sa kanya. Samantala, pumunta si Yu Jae-yi sa ospital para hanapin ang ama niya matapos marinig ang plano. Binalaan niya si Ryu Tae-jun na masisira ang pangarap ni Woo Seulgi, pero akala ng ama ito ang gusto niya. Ipinakita ni Ryu Tae-jun ang CCTV ng Woo Seulgi sa harap ng silid gamot. Alam ni Yu Jae na hindi nagnakaw ng droga si Woo Seulgi, kundi sinunod lang ang tagubilin niya noon na di sinasadyang naglagay sa kanya sa gulo. Para iligtas si Woo Seulgi, kailangan ni Yu Jae makipag-areglo sa ama. Ibinunyag ang lihim tungkol sa ebidensya sa telepono na pumatay ang ama kay Teacher Woo. Nang marinig ito, nagpanik si Ryu Tae-jun, pero patuloy pa rin ang pagbabanta kay Yu Jae-yi gamit si Woo Seulgi. Iginiit ni Yu Jae-yi na siya mismo ang tatawag, kaya inagaw ni Ryu Tae-jun ang telepono. Ngunit hindi pala kay Ryu Jae na ang tawag. Nag-message si Woo Seulgi sa pasaway na senior, nag-ayos ng pagkikita sa alas 6 ng gabi sa storage locker sa exit 4 ng subway station. Pagkatapos ng klase, umalis agad si Woo Seulgi. Hindi mapakali si Yu Jae-yi at tumakbo sa bodega. Nakitang wala na ang droga, napagtantong may mali. Hinanap niya agad ang babaeng mahaba ang buhok at kinonfrontang nagbenta ng droga kay Woo Seulgi. Posibleng patibong ito. Hindi inaasahan, inihayag ng dalaga na naiulat na niya ito sa pulisya. Agad na tumakbo palayo si Yu Jae-yi. Sa kabilang dako, nagmamadali si Woo Seulgi papunta sa istasyon ng subway. Tinawagan siya ni Yu Jae-yi para balaan, pero bigla siyang binabaan. Nag-aalala, tiningnan ni Yu Jae-yi ang lokasyon ni Woo Seulgi sa telepono. Naisip niyang i-text ang kapatid. Inalok na ibigay ang telepono ni Woo. Samantala, naghihintay ang sutil na senior sa istasyon at sinundan si Woo Seulgi. Sa kotse, balisang naghintay si Yu Jae-yi, gumaan ang loob ng pumayag ang kapatid. Dumating si Woo Seulgi sa exit 4, tumingin sa paligid at nakita ang malalayong locker. Sinabihan ni Yu Jae-yi ang kapatid na pumunta sa exit 4, pero binago sa exit 8 sa sagot niya. Sinabi ng senior na pasaway kay Woo Seulgi na pumunta sa exit 12, balak kunin mismo ang droga. Nagulat ang senior na pasaway nang makitang pumasok si Ryu Jae na sa exit 4. Binuksan ni Ryu Jae na ang locker, nakakita ng droga, at natanto na naloko siya. Mabilis niyang isinara ang locker at naghanda ng tumakas. Samantala, nakarating si Woo Seulgi sa mga locker sa exit 12, kung saan natagpuan siya ni Yu Jae-yi. Walang oras magpaliwanag at nakitang papalapit ang pulis. Hinila ni Yu Jae-yi si Woo Seulgi palayo. Tumakbo si Ryu Jae na at tinala ng 2 tila medical staff sa labas ng subway. Pinanood ito ng senior na pasaway, nalilito sa mga nangyayari. Sumunod si Ryu Tae-jun sa kanyang kotse sa likod ng ambulansya. Napagtanto rin ni Woo Seulgi na nahulog siya sa bitag ng babaeng mahabang buhok. Alam ni Yu Jae-yi na ang lalaki ang nag-impluwensya kay Woo Seulgi at nagbigay ng droga sa kanya. Inisip niyang kasuklam-suklam ang lalaki, ngunit medyo nagpasalamat si Woo Seulgi sa kanya dahil nakatakas siya sa dating sitwasyon. Sinabi ni Yu Jae-yi kay Woo Seulgi na pinapunta niya ang kanyang kapatid. Mas mabuti raw na mahuli ng pulis ang kapatid bago ang kanilang ama. Nang i-check muli ang telepono, nakita ni Yu Jae-yi na nasa bahay nila si Ryu Jae na. Nagmadali siyang bumalik pero wala ang kapatid niya. Tumawag siya ulit at tumunog ang telepono sa loob nang dumating si Ryu Tae-jun. Mabilis na itinago ni Yu Jae-yi ang telepono at buti na lang walang napansin si Ryu Tae-jun. Pag-uwi, nakita ni Woo Seulgi ang maraming tawag mula sa delinquent senior. Hawak niya ang droga, nagdadalawang isip pero nagpa siyang huwag itong itapon. Nag-post ang website ng paaralan ng video mula sa telepono ni Yu Jae-yi
na kumalat online, inakusahan siya ng pagbebenta ng droga. Dahil makapangyarihan ang kanyang ama, walang nangahas na questionin ang kwento. Ipinakita ng pulis ang video kahapon para sa pagkakakilanlan. Sinabi ni UJE na kilala niya ito at inihayag na si UJE na ang nasa video na matagal nang nagbebenta ng droga. Inihayag niya na ang drug dealer ay anak ng direktor ng ospital at kanyang sariling kapatid. Nakita niya ang kapatid na nagnakaw ng droga at ipinaliwanag na na-frame si Woo Solgi dahil top sa klase. Dinampot ng pulis si Ryu Tae-jun pagkalabas niya sa operating room. Samantala, nakita ni UJE ang video ng anibersaryo ng paaralan at nagulat sa pagkikita ni Choi Kyung at kapatid niya. Lihim nilang sinundan si Choi Kyung at napansin na sumakay siya ng bus papunta sa kabilang direksyon ng bahay niya. Biglang nabanggit ni Solgi na gabi na't oras ng umuwi kaya naghiwalay sila ni Jae. Nagmadali si Solgi pauwi dahil papunta na si Choi Kyung sa bahay niya. Pagkakita nila Solgi at Kyung, dumating si Jae bago pa makapagtanong si Solgi. Kinulit nila si Kyung tungkol sa sinabi ni Jaina pero ayaw niyang pag-usapan kay Jae. Bigla, may tumawag kay Jae na may alam daw tungkol kay Jaina. Binigyan siya ng address at nangakong may info kung magdala siya ng droga doon. Nagkasundo muna ang tatlo at nagbihis para pumunta sa nightclub. Sinunod ni Jae ang utos at inilagay ang droga sa banyo ng babae. Umorder si Kyung ng alak sa bar pero di niya mabuksan. May babaeng malapit na agad tumulong sa kanya. Binantayan ni Solgi ang banyo kung saan inilagay ni Jae ang droga. Maya-maya, may dumating. Binantayan ni Woo Solgi at agad ipinaalam nang lumabas ang tao sa banyo na may tusong ng ngiti at umalis. Sa malabong ilaw, hindi malinaw na nakita ni Woo Solgi ang mukha ng tao. Sinundan niya pero nawala sa labas dahil sa dami ng tao. Dumating si Choi Kyung para tumulong sa banyo at hinanap ang suspek base sa paglalarawan ni Woo Solgi. Nakita ni UJE ang bakas ng suspek at hinabol ito. Samantala, may isa pang pumasok sa banyo. Kumuha si Choi Kyung ng hose ng simulan ng tao ang pag-aangat ng takip ng inidoro. Matapos sumulyap, binuhusan niya ito ng tubig. Kaya't nag-iwas ang tao ng awkward. Nagulat siya nang makitang ito pala ang babaeng nagbukas ng bote ng alak para sa kanya. Dumating din si Woo Seulgi kung saan naroon si Yoo Jae-hee at nakitang nahuli nito ang taong sangkot. Lumabas na ito pala ang pasaway na senior. Dumating ang babae para manloko ng droga dahil bangkarote ang pamilya at nag-alala si Yoo Jae-hee kung ama niya ang nag-utos. Simula nang mabigo ang babae na nakawin ang telepono ng ama ni Woo Seulgi, natapos na ang kanilang usapan. Sa event sa paaralan, nakita ng nag-ilusyon na estudyante si Ryu Jaina at hinala niyang kinuntak siya ni Ryu Tae-joon. Ang paghaharap noong araw ay nag-iwan sa estudyanteng maputla sa takot. Hinulaan nilang di pa nakita ni Yoo Jae ang kapatid at nagsinungaling lang tungkol sa lokasyon ni Ryu Jaina para manghingi ng pera. Sakto, nasa bar ang pasaway na senior at nakilala si Yoo Jae. Nang malaman na apat ang naghahanap kay Ryu Jaina, nagbahagi siya ng nakakagulat na balita. Nang gabing iyon sa event ng paaralan, natumba siya dahil kay Ryu Jaina. Sa simulay na pagkamalan siyang lalaki, kaya't hindi niya ito pinansin. Ngunit may nakita siyang peking ID, pag-aari ng kaibigan ni Woo Seulgi noong high school. Sinabi rin ng senior kay Woo Seulgi na nakita niyang dinala si Ryu Jaina ng ambulansya, tila kidnapping. Samantala, nakatanggap ng tawag si Yoo Jae. Sinabi ng kanyang ama na natagpuan na ang kanyang kapatid na babae. Sa ospital ni Ryu Tae-jun, tumanggi siyang mag-autopsy sa anak, nakita ang sulat ni Yoo Jae. Ang masaklap, patay na pala ang kapatid na kanilang hinahanap. Hindi na makilala ang bangkay, hindi mukhang nagpakamatay. Sabi ng doktor, nahulog siya mula sa mataas, bumagsak ng patiwarik at tumama sa bato. Napansin din ni Woo Seulgi ang dilaw na kuko sa paa ni Ryu Jaina. Kinabukasan sa paaralan, patuloy na nababahala si Woo Seulgi. Paulit-ulit na naaalala na ang bangkay na nakita niya ay may dilaw na kuko sa mga daliri ng paa. Sa sandaling iyon, lumapit ang babaeng mahaba ang buhok at bumulong ng isang lihim sa kanya. Noon pa man ay hawak na ni Yoo Jae ang telepono ng kanyang ama. Sa ibang lugar, dahil sa madalas na issue sa paaralan at para sa graduation rate, at dahil si Woo Seulgi, ang top student, at Yoo Jae ay kasangkot sa kaso, ang homeroom teacher ay nagpasyang suportahan si Choi Kyung, basta't walang karagdagang insidente. Pumayag agad si Choi Kyung at pumasok sa surveillance room, balak tanggalin ang video mula 2 taon na ang nakalipas, nakuha sa affair ng tatay ni Woo Seulgi at Ryu Jaina. Nagkataong nasaksihan ito ni Joo Yeri. Samantala,
Natagpuan ni Woo Seulgi si Yoo Jae-i at naniwala sa chismis tungkol sa kanyang amang guro na may kaugnayan sa mga estudyante. Sa kabilang banda, binura man ni Joo Yeri ang video ng gabing kasangkot si Choi Kyung. Nagulat siya na itinago nito ang relasyon ni Ryu Jae-na at ama ni Woo Seulgi. Samantala, nang aliwin si Yoo Jae-i at linawin ang pagkamatay ni Ryu Jae-na, biglang naalala ni Woo Seulgi ang araw na siya'y binuli. May nagmungkahing magpatatu para takpan ang paso sa paa niya na katulad ng marka sa katawan ni Ryu Jae-na. Naguluhan si Woo Seulgi, nag-isip na baka buhay pa si Ryu Jae-na. Naghanap siya ng clue sa social media ng kaibigan at natuklasan ang rehab center. Nalaman niya sa roommate na pagkagaling, lumipat ito sa hostel na Mulyeonjang. Habang sina Joo Yeri at Choi Kyung ay nakakita ng sulat sa ilalim ng nameplate ng lab, may detalye ng room 209 sa Mulyeonjang at Susi. Nang gabing iyon, pumunta si Woo Seulgi sa hostel para hanapin ang room 208. Ngunit sinabi ng may-ari na namatay ang nangungupahan doon isang buwan na ang nakalipas. Kakaiba, nabayaran ang mga utang at renta ng dating nangungupahan. Paalis na si Woo Seulgi nang nakabangga niya sina Joo Yeri at Choi Kyung na nag-iimbestiga rin. Magkasama, binuksan nila ang room 209 at nakitang puno ng solusyon sa mga komplikadong problema ang mga dingding. May nakasarang diary din sa ibabaw ng mesa. Pilit na binuksan ni Woo Seulgi ang notebook. Nalaman ni Woo Seulgi ang katotohanan mula sa diary ni Ryu Jae-na. Lumabas na matagal nang alam ni Ryu Jae-na ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sa araw ng entrance exam, dumating sina Joo Yeri at Choi Kyung para suportahan si Ryu Jae-na. Ngunit muling nakaranas ng mga guni-guni si Ryu Jae-na sa lugar ng pagsusulit. Si Yoo Jae-i ang kanyang inner demon at laging sinasabing hindi niya kayang lampasan ang kanyang kapatid. Para makuha ang pabor ng ama, kailangan niyang talunin si Yoo Jae-i kahit ano paman, pati na ang hindi angkop na relasyon kay Ji-Yoo. Nang malaman ang katotohanan, pinuri ni Ryu Tae-jun ang ginawa ng anak. Ginamit niya si Woo Seulgi para takutin si Yoo Do-hyuk. Hiniling na magnakaw ng tanong mula sa commit ng entrance exam kapalit ng malaking gantimpala. Matatag na tumanggi si Yoo Do-hyuk sa kahilingan. Ngunit, nangako si Ryu Tae-jun na tutulungan niyang hanapin ang anak ni Yoo Do-hyuk na 13 taon nang nawawala. Dahil wala ng choice, pumayag si Yoo Do-hyuk sa kasunduan. Naalala rin ni Joo Yeri nang madisqualify ang guro sa komite ng exam dahil sa paglabag sa kasunduan at si Yoo Do-hyuk ang pumalit. Bago pumasok, nakatanggap si Yoo Do-hyuk ng video mula kay Ryu Tae-jun na kuha sa opisina kasama ang banta na ipadala ito sa anak. Layunin ni Ryu Tae-jun na ipaalala sa kanya ang kanyang misyon. Lihim na isinulat ni Yoo Do-hyuk ang tanong sa exam sa maliit na papel, inilagay sa capsule at nilunok. Uminom siya ng isa pang pill na inihanda para kunwari na lason sa pagkain. Naging maayos ang plano. Si Ryu Tae-jun ang naging doktor at tinulungan siya ni Ryu Jae-na. Nagmadali si Ryu Jae-na palabas, feeling na nakuha niya ang pabor ng ama at tsansa na lampasan ang kapatid sa pag-aaral. Sa kasalukuyan, lahat ay dumalo sa burol ni Ryu Jae-na. Bago ilagay ang bangkay sa kabaong, nakita ni Woo Seulgi si Yoo Jae-i sa morgue at sinabing hindi si Ryu Jae-na ang bangkay, kundi senior sa nursery. May mga paso sa paa ang bangkay na wala naman kay Ryu Jae-na. Alam ni Woo Seulgi na si Ryu Tae-jun ay nangongolekta ng mga bangkay, lalo na ang mga hindi inangkin, para sa pagsasanay sa operasyon. Dahil sa mahal na bayarin sa morgue, ang mga bangkay na ito ay kadalasang napupunta sa ospital ni Ryu Tae-jun. Ang senior ay nakatira sa tabi ni Ryu Jae-na sa kwarto 209. Tumingin si Ryu Jae-i sa CCTV at naghanda para ilagay ang bangkay sa kabaong. Naisip niya na kung plano ng ama niyang pekein ang pagkamatay ng kapatid, mas makakabuti kung hayaan itong magpatuloy. Ang pagtigil sa burol ay magpapaisip lang sa kanya ng bagong plano. Gayunpaman, ayaw ni Woo Seulgi na patuloy na itago ang lahat. Nabasa niya ang diary ni Ryu Jae-na tungkol sa proseso ng pagkamatay ng kanilang ama. Determinado siyang humanap ng ebidensya para patunayan ang pagpatay sa kanya. Para protektahan si Woo Seulgi, pinigilan siya ni Yoo Jae-i. Pinagbalat kayo ni Yoo Jae-i si Woo Seulgi bilang nurse at ipinasok sa opisina ni Ryu Tae-jun habang pinatay niya ang CCTV. Noon, pumasok ang isang gwardiya at ipinaliwanag ni Woo Seulgi na para ito sa pagprotekta sa pagkakakilanlan ng isang VIP na bisita. Kukumpirmahin sana ng gwardiya kay Ryu Tae-jun, ngunit sinabi ni Woo Seulgi na kahilingan ito ng kanyang ina. Matagumpay na tinakpan ni Yoo Jae-i ang sitwasyon.
Samantala, nakarating si Woo Seol-gi sa opisina ng direktor at naalala ang isang talata mula sa diary ni Ryu Jaina. Iniisip kong regalo o sumpa ito. Akala niya ay parang linya ng Christmas Carol, ngunit hindi niya maunawaan ang tinutukoy na regalo. Natuklasan niya ang isang talaan na parang X-ray, may mga istanting puno ng katulad ng mga talaan na nagpaalala sa kanya. Nakita niya ang isa mula sa X-ray ng kanyang ama, isang araw bago ang kolehiyo entrance exam, at nagalit siya. Nagpasya siyang patayin ang may sala para ipaghiganti ang ama, ngunit biglang dumating ang kanyang madrasta at pinigilan siya. Nalaman na pala ng madrasta ang mga lihim sa pagitan ni Ryu Jaina at ng kanyang asawa. Matapos mamatay si Yeo Do-hyuk, maraming kakaibang pangyayari ang naganap. Unay sinisi si Ryu Jaina, pero kalaunan, nalaman na sinisikap niyang ibunyag ang ilang katotohanan. Sinabi ng madrasta kay Woo Seol-gi na ang dating paratang ng pagnanakaw ng gamot ay bantalang para sila'y magkasundo. Ibinigay ni Woo Seol-gi ang X-ray sa ina ni Choi Kyung, pero sabi ng prosecutor, hindi ito maaring gamitin bilang ebidensya. Kahit na ang tanong sa exam ay nasa loob ng katawan ni Yoo Do-hyuk, ang pagtanggal nito ay hindi direktang sanhi ng pagkamatay. Nabanggit na ang pakikinig ng musika habang nagsasagip ay hindi patunay ng pagpatay dahil walang mga kamera sa operating room. Kung hindi personal na nagtestigo si Ryu Jaina o napatunayan ang diary niya, walang kaso, lalo't patay na ang nag-iisang saksi. Bigla, naglabas ang madrasta ng nagbabantang card na ipinadala ng taong may alam sa lihim ni Ryu Jaina at Ji-yu mula pa sa simula. Ang misteryosong taong ito ay maaaring maging saksi. Lihim palang binuksan ni Ju Yeri ang isang recording pen. Alam ng ina na si Choi Kyung ang nagpadala ng banta, pero di siya interesado sa kasong walang kita. Inakusahan ng anak ang ina na mapagkunwari, may ibang mukha sa publiko at pribado. Di alam ng ina, nakita ni Choi Kyung si Ryu Jaina at Yoo Do-hyuk dahil nagmamasturbate siya sa classroom noon. Bagamat gusto niyang ihayag ang totoo, malalantad din ang kanyang mga gawain. Nasasaktan si Choi Kyung dahil sa pakiramdam na may pananagutan sa pagkamatay ni Ryu Jaina. Ngunit, mahinahon na sinabi ng kanyang ina na walang kinalaman si Choi Kyung sa pagkamatay ni Ryu Jaina at Ji-yu. Pinagbawalan niya itong magtestigo sa korte. Iniutos din niya na huwag ibunyag ang usapang ito bilang utos ng isang ina at taga-usig. Nang gabing iyon, si Ju Yeri ay nagbenta ng droga sa mayamang babae gaya ng dati para kumita. Ang pag-record ay ideya rin ng kriminal. Ibinigay ng kriminal ang recording pen kay Ryu Tae-jun. Inihayag na matagal na silang magkasabwat. Nakita ni Woo Seol-gi ang eksena nang biglang hilahin siya ni Yoo Jae mula sa likod. Ipinaliwanag ni Woo Seol-gi na hindi palalampasin ni Ju Yeri ang pagkakataong kumita kaya naglagay siya ng bitag. Si Ryu Tae-jun, para pagtakpan ng krimen, umabot sa puntong pikein ang pagkamatay ni Ryu Jaina. Nagplano si Woo Seol-gi na subaybayan si Ryu Tae-jun at umasa sa tulong ni Yoo Jae. Bumalik sila sa opisina. Sinadyang ipaalam kay Ryu na hinahanap nila ang video, kaya nagmadali siyang linisin ang board. Naglagay si Yoo Jae ng mga listening device sa bahay at kotse ng kanyang ama. Pero nagtaka pa rin si Woo Seol-gi kung paano nalaman ni Ryu ang tungkol kay Ryu Jaina sa subway. Naalala ni Yoo Jae ang pagkikita sa kapatid at napansin na may hidden camera ang dog leash. Kaya nakita ni Yoo Jae ang usapan ng kanyang mga magulang. Makikipagkita ang kanyang ina kay Ryu Jaina bukas at pinahiram sila ng kotse ni Choi Kyung. Hiniling ni Yoo Jae kay Choi na sabihin sa kanilang inang abogado na darating si Ryu Jaina sa korte. Kinabukasan, tumakas ang ina ni Yoo Jae at sinundan nila ito. Kahit matagal na silang sumusunod sa kanya, hindi pa rin nila alam kung saan siya patungo. May 15 na minuto na lang bago magsimula ang pagdinig, humingi ng pahintulot ang abogado na tumawag ng bagong testigo para sa kaligtasan nang walang paunang abiso. Pumayag ang hukom sa mungkahi ng abogado ng depensa, ngunit nagdeklara ng 30 minutong pahinga. Samantala, sinundan ni Yoo Jae at Woo Seol-gi ang kanilang ina sa isang liblib na lugar at nagulat nang makarating sila sa isang ampunan. Doon napagtanto ni Yoo Jae na niloko siya ng kanyang ama at nabigo ang demanda. Tinawag ng madrasta si Woo Seol-gi nang may pag-aalinlangan, ngunit mabilis na lumapit si Yoo Jae at hinawakan ang kamay nito. Ngunit hindi nagtagal ay lumabas si Ryu Tae-jun at tinawag ang kanyang anak. Nagpaalam si Yoo Jae kay Woo Seol-gi, nangangakong tatawag sa telepono pagka-uwi. Tumango lang si Woo Seol-gi ng tahimik at umalis si Yoo Jae nang hindi na lumingon. Sa daan, naghinalang may nag-leak ng impormasyon ng madrasta at baka si Yoo Jae ang may gawa. Pero buong tiwala pa rin si Woo Seol-gi kay Yoo Jae, kumbinsidong hindi siya ang nag-leak.
Para sa madrasta, ang kalmadong kilos ni Ryu Tae-jun sa korte nagpahiwatig na alam niyang di nila maihaharap si Ryu Jae-na. Samantala, binigyan ni Ryu Tae-jun si Yoo Jae-in ng cellphone. Inihayag na may kamera rin sa kotse ng madrasta. Bigla, nasira ang kotse ng madrasta at bumangga sa ibang sasakyan. Habang nanonood lang si Yoo Jae-in, dinala ni Ryu Tae-jun si Yoo Jae-in sa isang liblib na villa kung saan bihag si Ryu Jae-na. Sinabi niyang si Ryu Jae-na ang may sala sa pagkamatay ni Yoo Do-hyuk, kaya gumawa siya ng matinding hakbang para pagtakpan ito para sa kanya. Hindi naniwala si Uji sa kwento ng ama na bigla nang malaman binura nito ang alaala ni Ryu Jae-na daw para di masaktan. Inakusahan ni Uji ang ama na di umamin na may anak na babae na nasira ang buhay. Sa galit, sinakal siya ng ama. Sinabing para sa magandang kinabukasan ni Uji lang ito. Malamig na tumawa si Uji. Tinanggihan ang baluktot na pagmamahal ng ama. Pero tiniyak na ipagmamalaki siya. Samantala, dumating ang madrasta sa repair shop. Sinabi ng mekaniko na sinadya ang aksidente. May gustong pumatay sa kanya. Si Woo Sul-ji. Di makontak si Uji. Natagpo ang patay ang telepono. Paglabas ng madrasta, di inihayag ang totoo. Sinabing luma at may tagas lang ang gulong. Kinabukasan, pagbalik ni Woo Sul-ji sa paaralan, napansin niyang wala si Uji sa klase. Ipinaliwanag ng guro na nag-sick leave siya at di papasok sa paaralan ng ilang panahon. Sa biglang pagkawala ni Uji, naguluhan ang lahat. Maya-maya, nakita niya si Uji sa ospital na nag-aaral. Nang gabi, hinintay siya ni Woo Sul-ji, pero pinagalitan siya ni Uji dahil sa kamangmangan. Nasaktan, natanto ni Woo Sul-ji na laruan lang siya sa laro ni Uji. Hindi napansin ang husay nito. Sa kabila ng mga krisis, nag-alala si Uji na mabisto ni Woo Sul-gi ang totoo, pero madali siyang linlangin. Malinaw na sinabi ni Uji ang mga bagay laban sa gusto para protektahan si Woo Sul-ji. Pero si Woo Sul-ji ay muling naniwala sa kanya ng buong puso. Kamakailan, naging top student muli si Choi Kyung habang nawala sa top 10 sina Uji at Woo Sul-gi. Nilapitan ni Uji ang kanyang ama, humingi rin ng tanong sa exam. Samantala, napansin ni Woo Sul-gi na may bagong kotse ang madrasta at agad na pagtantong nakipagbati ito kay Ryu Tae-jun para sa pera. Sa galit, kinuha ni Woo Sul-gi ang urn ni Ryu Jae-na. Dumating agad si Ryu Tae-jun at ipinahayag ni Woo Sul-gi na hindi na siya makikipagbati. Bigla, inilabas ni Ryu Tae-jun ang kanyang trump card at agad na bighani si Woo Sul-gi sa tanong sa exam. Kalaunan, sinubukan ni Woo Sul-gi kausapin si Uji, ngunit ayaw nito makipag-usap. Sinabi ni Woo Sul-gi ang tungkol sa tanong sa exam at hiningi ang plano ni Uji. Ngunit umalis ito ng tahimik, iniwan siyang bigo. Sa bahay, tinanong ni Uji ang ama kung balak talaga nitong ibigay ang tanong sa exam kay Woo Sul-gi. Ang sabi ng ama, para sa mahirap na babaeng exam lang ang pag-asa. Malinaw kung alin ang mas mahalaga, si Yoo Do-hyuk o ang exam. Hindi simple si Uji at kasama ang ama, gumawa sila ng perpektong plano. Kinabukasan, nakipagkita si Ryu Tae-jun kay Woo Sul-gi at binigyan siya ng file. Si Jae Park, bagong miyembro ng COMET sa entrance exam, mahilig mangolekta ng sining na di kaya ng sweldo niya bilang guro. Agad na intindihan ni Woo Sul-gi ang ibig sabihin at hinarap ang guro na pinagpawisan ng malamig. Samantala, nakatanggap si Joo Ye-ri ng tsismis tungkol sa kanya. Naramdaman niya ang kakaibang tingin ng mga kaklase. Pagkatapos ng klase, pumunta siya sa dating tindahan ng droga, pero si Choi Kyung ang bumili na hinila niya sa buhok. Nag-away sila at sa galit dinurog ni Joo Ye-ri ang mga gamot. Bigla namang dumating si Woo Sul-gi. Sa klase, nakita ni Woo Sul-gi ang buhok ng aso sa damit ni Choi Kyung, kaya sinalakay niya ang bahay nito. Natagpuan niya ang maliit na aso ni Ryu Jae-na sa bahay ni Choi Kyung. Naalala niya na malulungkot si Yoo Jae kung mamatay ang aso, kaya naisip niyang nag-iisa si Yoo Jae. Dahil dito, tumakbo si Woo Sul-gi papunta kay Yoo Jae na nakatayo sa diving board, nakatingin sa kanya. Dati, nakatayo si Woo Sul-gi sa diving board, pinipilit si Yoo Jae magsabi ng totoo bago tumalon. Mabuti na lang, mabilis na nailigtas ni Yoo Jae si Woo Sul-gi at nagsagawa ng CPR sa kanya. Alam ni Woo Sul-gi na sinadyang bumagsak si Yoo Jae sa mock exam para hingin ang tanong sa ama niya.
bahagi ng plano ng paghihiganti. Pero, tinanong ni Yu Jae-hee kung bakit pumayag si Woo Seul-gi na tanggapin ang tanong sa exam. Ipinaliwanag ni Yu Jae-hee na gusto rin niyang mabuhay at ayaw niyang madamay si Woo Seul-gi sa gulo. Ngunit, naniniwala si Woo Seul-gi na isinama siya ni Ryu Tae-jun dahil alam niya ang plano ng anak para pigilan si Yu Jae-hee. Gusto ni Woo Seul-gi na siya na ang gumawa ng mapanganib na gawain dahil siya ang anak ng biktima. Kung gusto nilang makakuha ng ebidensya ng leaked questions at pagpatay, ito lang ang paraan. Lumabas na hiningi ni Yu Jae-hee ang tanong sa exam sa ama niya bilang bahagi ng plano ni Woo Seul-gi. Bumalik si Woo Seul-gi sa pool para tawagin si Yu Jae-hee at pumunta sila sa shower room. Nang magsasalita na si Woo Seul-gi, tinakpan ni Yu Jae-hee ang bibig niya at tahimik na isinulat ang plan B sa salamin. Noon, natuklasan ni Yu Jae-hee na nagpadala ang kanyang ama ng insider para magdulot ng gulo. Hinimok ni Yu Jae-hee si Woo Seul-gi na huwag sumuko sa entrance exam at kusang isinumite ang application form niya. Di inasahan ni Woo Seul-gi na ang pills sa midterm ay vitamins pala na agad nagpainit ng kanyang puso. Talagang nagpakasakit si Yu Jae-hee para sa kanya. Sa araw ng aksidente, may thug na tinusok ang gulong ng kotse ng madrasta ni Woo Seul-gi ayon kay Ryu Tae-jun. Pero di siya sinisi ni Woo Seul-gi dahil balak niyang gamitin ang thug para sa mas malaking plano. Iminungkahi ni Woo Seul-gi na mas kumikita ang pagbebenta ng exam questions kaysa droga. Ang notebook ay may listahan ng VIP drug clients ni Yu Jae-hee mula sa mga kilalang pamilya. Mabilis na natanto ng bugaw na magandang pagkakataon ito para kumita at agad na pumayag makipagtulungan kay Woo Seul-gi. Hindi nagtagal, dumating ang mga kliyente ng sunod-sunod at ang bugaw ay yumaman. Samantala, sinimula ng insider ang plano na i-leak ang mga tanong sa exam at lihim na ibinigay ni Teacher Park ang mga ito sa isang nurse. Bigla, pinutol ng nurse ang ugat ng guro. Nagkunwaring kailangan ng transfusion para maipasok si Ryu Tae-jun sa silid. Matagumpay na nakuha ni Ryu Tae-jun ang tanong sa exam. Ngunit sa daan, dinukot si Ryu Tae-jun ng mga bugaw. Hindi nagtagal, dumating din si Yu Jae-hee sa lugar. Pinaalalahanan ng bugaw si Woo Seul-gi na protektahan ang exam at huwag ipakuha kay Yu Jae-hee. Agad na nilunok ni Woo Seul-gi ang lahat ng tableta. Bigla, pinatulog ni Yu Jae-hee si Woo Seul-gi gamit ang hiringgilya. Dumating sila sa ospital ni Ryu Tae-jun pero tumanggi siyang operahan ang tiyan. Nagboluntaryo si Yu Jae-hee na siya mismo ang magopera. Matagumpay na inalis ang lahat ng tanong sa exam mula sa tiyan ni Woo Seul-gi. Pagkatapos ng operasyon, malamig na tinanong ng babae ang ama kung nakaranas ang kapatid niya ng katulad na sitwasyon. Napilitang patayin si Yoo Do-hyuk. Tahimik lang ang ama pero iniabot ang mga tableta ng exam sa anak. Sinabi na gigising si Woo Seul-gi kinabukasan. Tahimik na kinuha ni Yu Jae-hee ang tanong mula sa mga tableta. May halong emosyon. Kinabukasan, tuloy ang college entrance exam ayon sa nakaschedule. Pero, nadismaya ang mga bumili ng tanong nang makitang iba ang huling tanong sa exam. Nagpanik sila. Sa ospital, nagising si Woo Seul-gi pero hindi na nakapag-exam. Pagkatapos ng exam, nakita ni Choi Kyung si Joo Ye-ri na sa pilitang isinakay sa kotse at tinulungan gamit ang legal na kaalaman. Gusto pala ng mayamang babae bilhin ang puri ni Joo Ye-ri sa 100,000 won. Nagulat si Choi Kyung na virgin pa pala siya. Nagpasalamat si Joo Ye-ri kay Choi Kyung. Matapos ang maraming alitan, naging matalik silang magkaibigan. Samantala, ang mga salbahing lalaki ay binugbog ng grupo ng mga magulang. 3 linggo ang lumipas, kusang nagpahinga si Woo Seul-gi sa pag-aaral. Si Yu Jae-hee naman ay muling naging sikat sa campus. Si Ryu Tae-jun ay naging sikat na ama, inimbitahan sa TV para magbigay ng payo sa pagpapalaki ng anak. Ngunit, gumawa si Yu Jae-hee ng nakakagulat na desisyon pagka-uwi. Siya at ang kanyang kapatid ay sabay na tumalon sa ilog. Agad nakatanggap ang media ng balitang pambihira. Nang marinig ito, lubos na nagulat ang kanyang ama. Matapos ang masusing paghahanap, natagpuan ng pulis si Ryu Jae na sa ilog. Mabuti na lang at nasuotan siya ni Yu Jae ng life jacket. Ngunit hindi kailanman natagpuan ng pulis si Yu Jae. Kalaunan, nalantad ang mga krimen ni Ryu Tae-jun at naparusahan siya. Hindi nakapasok sa kolehiyo si Joo Ye-ri at nagtrabaho sa restaurant. Di inaasahan, agad siyang nakita ng isang talent scout. Talagang hindi malas ang mga magagandang babae. Si Choi Kyung naman ay natagpuan ang kanyang tunay na tungkulin bilang abogado. Gusto siyang iset up ni Joo Ye-ri pero focused lang siya sa pag-aaral.
Nakikita pa rin ni Woo-sul-gi si UJI sa panaginip, pero di natagpuan ang bangkay. Isang gabi, nakatanggap siya ng pakete may university badge at larawan ng beach. Tuwang-tuwa si Woo-sul-gi nang tingnan ang larawan. May babaeng nakasombrero ang nag-skateboard malapit doon. Nang lumingon ito, nakita niya ang matagal nang nawawalang si UJI. Sa mga huling yugto, sina Seulgi at Jae ay nagtutulungan upang matuklasan ang mga madilim na sikreto ng kanilang paaralan, lalo na ang pagkakasangkot ng ama ni Jae na si Dr. Tae-jun sa mga ipinagbabawal na aktibidad, kabilang ang pagdukot sa kapatid ni Jae na si Jenna. Ang kanilang pagsisiyasat ay humantong sa isang serye ng mga kaganapan kung saan sina Jae at Jenna ay kalunos-lunos na tumalon mula sa isang gusali na nagresulta sa pagligtas ni Jenna. Ang katawan ni Jae ay hindi kailanman nakuhang muli, iniwan ang kanyang kapalaran na hindi tiyak at si Sulgi ay nawasak. Ang resulta ay nakita si Tae-jun na naglilingkod sa bilangguan habang si Seulgi ay umalis sa paaralan at ipinagpatuloy ang kanyang buhay kasama ang kanyang madrasta, naghahanda para sa mga pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo. Nagtatapos ang serye sa pagtanggap ni Seulgi ng isang misteryosong larawan ng isang lokasyon sa tabing dagat na nagmumungkahi ng posibleng kaligtasan ni Jae at nagpapahiwatig ng hindi nalutas na mga storyline.